May nakitang katiwalian ang ombudsman sa paggamit ng nakalaang 30.5 million pesos na Quick Response Fund ng Catanduanes. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Sinispinde ng Office of the Ombudsman si Catanduanes Vice Governor Robert Fernandez at 11 miyembro ng sangguniang panlalawigan ng 6 na buwan ng walang bayad. Nagugat ito sa reklamo ni Catanduanes Governor Patrick Azanza matapos ang umunoy irregularidad sa paggamit ng alokasyon ng 30.5 million pesos Quick Response Fund ng lalawigan kasunod ng pananalasa ng Bagyong Uwan noong Nobyembre. Binago mo ng sangguniang panlalawigan ang panukalang paggamit at alokasyon ng QRF ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kung saan higit 26 million pesos ay para sa cash assistance imbes na goods. Ang naturang ordinansa ng sangguniang panlalawigan ay navito ni Azanza kung saan anya sa ilalim ng DBM, DILG and RMC Joint Circular 2013-1, hindi kasama ang cash assistance sa agarang tulong. Binigyang diin ng gobernador na dahil sa pagkakantala ng paggamit ng QRF ay hindi agad natugunan ang pangangailangan ng nasa higit 39,000 na mga apektadong pamilya. Sa kautosang inilabas ng Office of the Ombudsman, may malakas sa anlan na ebidensya na nagpapakita ng guilt kaugnay ng grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon sa Office of the Ombudsman, inilabas ang kautosan dahil ang pananatili nila sa pwesto ay maaring makaapekto sa investigasyon. Kasabay nito na masiguro na mapreserba ang mga dokumento at mga ebidensya kaugnay ng reklamo. Sa inilabas na payag ni Vice Governor Robert Fernandez na ninindigan anyang sangguniang panlalawigan sa pagbibigay prioridad sa pagkakaroon ng cash assistance para makatulong sa mga apektadong mga residente. Anila kanilang nirerespeto ang proseso ng Office of the Ombudsman, kasabay nito binigyang diin ng Vice-Gobernador na ang preventive suspension ay hindi pa pinal kung saan handa sila na sagutin ang bawat alegasyon. Sa bahagi naman ng complainant na si Governor Azanza, naniniwalang itong mas magiging epektibo ang pagpapatakbo ngayon ng kanilang lalawigan. Kasunod ng pagkakasuspende ng Vice-Gobernador at 11 miyembro ng sangguniang panlalawigan, ayon kay Azanza, ang Department of Interior and Local Government na magtatalaga ng mga pansamantalang hahalili sa mga ito. Inaasahan ko po na mas bibilis na ang serbisyo sa probinsya ng Catanduanes. Ngayong yung mga obstructionist at nagpapahirap sa ating mga kababayan na mga traditional politicians, puro po ito matatagal na sa posisyon kasi. Kumbaga, nagiging pahirap na sila sa ating probinsya. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na maraming ginagawa ang Office of the Ombudsman, kabilang na dito ang pagpataw ng mga preventive suspension. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, Odo Dante ngayon, pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpursue na kaso dito. Ito ay kasabay ng pagtuon sa issue ng flood control projects kung saan nakatutok ang publiko. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.